Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. AFP handang umalalay sa atin ito coalition kasunod ng pagbuntot sa sinasakyan nilang barko sa karagatang sakop ng El Nido sa Palawan. Mahigpit na binabantayan ng Armed Forces of the Philippines ang seguridad ng ikatlong civilian mission ng atin ito coalition sa West Philippine Sea. Ito'y makaraang iulat ng atin ito na nakipagpalitan ng radio challenge ang sinasakyan nilang barko na MV Kapitan Felix Oca, matapos mamataan ang pagbuntot ng dalawang barko ng China Coast Guard sa karagatang sakop ng El Nido sa Palawan. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na wala silang natatanggap na ulat ng panggigipit mula sa China. Gayunman, nakahandaan niya silang tumugon sa anumang pangangailangan ng atin ito, at may nakalatag na silang contingency measures sakaling magkaroon ng emergency. Sa ngayon, sinabi ni Trinidad na nananatiling normal ang sitwasyon, bagaman hindi katanggap-tanggap ang presensya ng Chinese militia vessels at China Coast Guard sa paligid ng Pag-asa Island. Of hostilities, but we could assure not only the atin ito participants, but all Filipinos in the West Philippine Sea that your armed forces, the other government agencies are always there ready to protect them hanggat kaya natin. Samantala, sa Metro Manila ngayon, issue sa magkakaibang singil ng mga LGU sa traffic violators na resolba na. Naresolba na ng Metropolitan Manila Development Authority ang issue sa magkakaibang singil ng mga lokal na pamahalaan sa mga traffic violator. Ito ay sa gitna ng muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, pinunto ni Transportation Secretary Vince Dizon na pangunahing naging problema sa pagpapatupad ng NCAP noon ay ang magkakaibang singil ng bawat lokal na pamahalaan sa mga lumalabag sa batas trapiko. Pero ayon kay Attorney Victor Maria Nunez ng MMDA, nagkasundo na ang 17 LGU sa Metro Manila na gawing magkakatulad ang multang sisingilan nila. Nagkasundo na rin aniya ang mga LGU sa gagamiting platform para sa pagbabayad ng mga multa gaya ng Maya, GCash, Landbank, Bayad Center, at 7-Eleven branches. Dinagdag rin ni Nunez na nagdagdag na ang MMDA ng mga CCTV para mabawasan ang mga enforcer na ipakakalat nila, at mabantayan pa rin ang mga hindi pa nila masaklaw na lugar. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.